yung blessing sa iyo ng Panginoon. Tuloy-tuloy. Kaya lahat ng mga kaibigan ko, yun ang lagi ko pinapayo. Maging mabait kayo sa magulang nyo. Kasi pag nawala yung magulang nyo, kahit ano pang kitain nyo, hindi ganun ka yung fulfillment. Sa papupunta parang Oo, di ba? Kaya ako natutuwa sa kanya. Yung mama niya, yung papa niya, 76 na namatay. 76 namatay siya last year. Yung kahit pa paano, nabigyan siya ng pagkakataon na nag-celebrate ng maraming milestones. yes. So, ayun na guys, pag-usapan na natin yung tungkol sa magulang, na pagiging mabait sa magulang. At kahit hindi sa magulang, sa mga nakakatanda, sa mga yung mga nagbibigay sa atin ng good advice, at saka yung nakakatulong din sa atin ng halimbawa, yung nagpapahiram sa atin ng pera, nagpapahiram sa atin ng bigas, yung nagbibigay sa atin paminsan-minsan ng ulam. Para sa akin kasi totoo yun, basta mabait ka talaga sa magulang mo, talagang binibless ka talaga ni Lord. Talagang, kumbaga, minsan hindi naman milyon binibigay sa iyo, minsan hindi naman 100,000, pero kahit nabibigyan ka ng 3,000 pesos or 10,000 pesos, di ba sobrang malaki na yun? Kumbaga, sobrang nakakatulong na sa iyo yun, bukod pa sa sahod natin, di ba? So kasi ako, laki talaga ako sa magulang ko, pero lumaki din ako kay Lola, tsaka kay Lolo dati, kasi sa side ni nanay. Kasi kasama ko dati si Lola eh. Tapos, sama-sama ako magtinda ng mga ano na yan, kamote, magtinda ng buyo, magtinda ng bayabas, magtinda ng urang, magtinda ng ukra, ampalaya, kamote, papaya, ayun. Basta naalala ko yun lagi. Madalas ako kay Lola natutulog, sama-sama ako. Ayun, kaya natutuwa ko, tandang-tanda ko talaga yun, sumasama ako kay Lola hanggang sa palengke sa palengke yun sa Sebastian Antique. Saka, yung dati ko ring lolo ng tatay ko, yun eh. Kasi ang lolo ko, sa side ni tatay ko, hindi ko nabutan kasi lola at lolo ko, bata pa sila namatay. So, hindi ko sila nakita. Pero yung nakita ko, yung lolo ni tatay. Payat yun si lolo nato dati. Tanda ko pa yun si lolo nato. Siguro nasa ano ako noon, 3 years old to 4 years old. Mga ganun lang pagkatanda ko, na sama-sama ako kay lolo noon. Tapos dalawa kami ng ate ko. Maliliit pa kami noon. Sa bundok yun. Basta naalala ko yun. Tapos yun. So siguro dahil nga mabait tayo sa kapwa-tao natin, sa mga pinsan natin, sa mga kamag-anak, kaibigan, ayun. Kaya binibless talaga tayo ni Lord. So ayun guys, sa mga na ano natin, sa mga good advice at sa mga natutunan natin na dapat sa totoo lang maging mabait tayo sa mga magulang natin. Minsan kahit pinapagalitan tayo, minsan inuutusan tayo, tapos nagagalit pa tayo, bakit tayo inuutusan maghugas ng plato. Diyos ko, dati nung bata ako, nagagalit ako pag inutusan akong maghugas ng plato. Ang hugasan ko lang naman is siguro mga 6 na plato lang yun, 3 kawali, 1 kaldero. Nagtatampo pa ako, nagsusungit pa ako, bakit inuutusan ako. Pero mula noong nag-asawa ko guys, grabe. Bukod pa sa naghuhugas ako ng plato sa bahay namin, siyempre natural, pag may anak ka, maghuhugas ka talaga ng plato, magsaing, mamalingke, maglinis. So, yung mga yun is, kumbaga naiintindihan ko lahat ng mga auntie ko at lahat ng lula at mga magulang ko na kaya pala inuutusan nila tayo kapag bata ka pa. Kasi para nakakatulong din kahit papano sa kanila yun. Kasi sobra na silang napapagod galing sa trabaho. Tsaka siyempre napapagod din sila sa ingay nating mga magkakapatid. Kasi pag magkakapatid talaga, naglalaro yan eh. Siyempre pag naglalaro kayo magkakapatid, maingay yan eh. Takbo dito, takbo doon. So, sa ating mga magulang kasi, stress sa kanila yan dahil gusto nila ng tahimik, gusto nila magpahinga kasi siyempre pagod na sila galing sa trabaho. So, yun yung mga hindi natin naiintindihan bilang bata. Kaya, dapat sikapin nating maging mabait tayo sa mga magulang natin or sa mga nakakatanda sa atin. Huwag tayo magsungit, huwag tayong sumagot-sagot ng pabalang kasi sasama ang loob nila pag sumagot tayo ng pabalang. Kaya, kung pwede lang, unawain natin yung sitwasyon, huwag tayong sumagot-sagot. O kaya tahimik na lang tayo, yung ganun lang. Tahimik na lang, umalis ka na lang doon sa sitwasyon na yun kung medyo nagtatampo ka para hindi ka na bitaw ng masakit na salita sa magulang or sa mga nakakatanda. At saka, siyempre, sa mga
mga kaibigan at sa mga basta yung sa mga taong nakakasama natin araw-araw. Wag na lang tayo magsungit, wag tayo magbitaw ng mga masakit na salita kasi hindi natin alam na nasasaktan talaga sila dahil bawat tao sa atin may pinagdadaanan. May pinagdadaanan yan, may sakit yung pamangkin nila, may sakit yung mga nanay at tatay nila, or hindi sila sinahuran, mga kanya-kanyang challenges yan sa buhay, bawat tao. So, kailangan lang talaga, para fair, para hindi unfair sa iba, mas maganda, bantayan natin yung sarili nating attitude, yung sarili nating ugali, paano tayo magsalita, wag na lang tayo magsungit, wag tayo magbitaw ng wag tayo nagmumura, ganun. Wag tayong nagtataas ng boses. Ganun lang yung normal lang na parang 'di ba, yung kung ano